Magandang araw po. Ito po muli ang inyong Alwagi. Ayan, itutuloy na natin yung pagpipintura natin ng top coat doon sa ating undersink cabinet. Kasi maganda na ang panahon, mainit na. So ayun po, subaybayan po ninyo. Ito na yung last part, no po. Matatapos na natin na pinturahan yung ating ginawang undersink cabinet na bakal. Mula sa kahoy, ginawa nating bakal. So ayun, salamat ng marami at nawa po'y patuloy kayong sumubaybay sa amin. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo para makapag-DIY kayo, makakuha kayo ng mga idea. Salamat ng marami. Ito po muli ang inyong Alwagi. Sumasaludo sa inyo. Ang gagamitin natin mga idol, dahil bakal to, ay automotive paint. Ito po, ayan, ordinary lang, pwede na yan, Espero. Gawa po yan ng Glubesco, no? So siyempre bago natin yan, kailangan nating haluin, no? Haluin natin ng mabuti kasi yung ilalim yan nasa ibaba yung mga paint materials, kagaya ng resin. So pagkatapos sahin natin sa isang malaking lalagyan para medyo maganda yung galaw natin. So halo pa rin. So ngayon ang halo natin dyan, siyempre ito pampalabnaw para pwede nating i-spray na kailangan malabnaw eh. So ayan, gamit tayo ng lacquer thinner B50. So ayan, lagyan natin mga 10% mga idol. Natin, tapos lalagay tayo ng lacquer glue. Yung lacquer glue, ang trabaho nito para hindi agad siya matuyo, kunti lang mga idol. Yung 10% yung mga yung lacquer thinner, ito kunting-kunti lang. Siguro wala pang mga kalahati ng 1/4 liter, no? Kasi matagal matuyo pag naparami ito, yung lacquer glue. Ang trabaho lang kasi nito, parang di agad matuyo, makapag-spread pa yung pintura pa ganyan. Para nagkakaroon siya tinatawag na self-leveling. So ito ngayon, sa kailangan, kita mo naman yung kailangan ay malabnaw yan. Kita mo ba yan? Para kayang-kaya ibuga ng spray gun. So yun, tara, spray na natin. Spray ang gagamitin natin dito. Ito ang gamit natin, yung high pressure spray gun. Kaya po nito kahit hanggang 120 PSI. Hindi po ito sumasabog kasi automatic po ito, nag-i-stop po yung hangin yan dito sa ilalim. Pag pinindot mo lang itong trigger, saka lang siya nagbibitaw ng hangin. So ito po, maraming adjustment. Ito, una-una yung tangke. Depende sa gusto mong posisyon, pwedeng pa ganon, pwedeng yan pa ganyan. So dito, kung gusto mong malakas ang labas ng hangin, ito yung iyong bubuksan. Tapos ito naman yung nagbibigay kung gaano karami yung gusto mong ibuga na pintura o kahit varnish pa yan. So ito naman, ang trabaho nito, ito po yung nagbibigay ng kung palalaki mo pabuka ng ganun o pwedeng maliit lang ng ganun. Ito yon. So dito naman, sa nguso na to, yan, nakita mo nakaganyan ngayon yan. Pag yan ay inispray mo, ang buga niyan paganyan, palapad. Pag ito naman ay nilipat mo dito, paganyan, yan, paganyan naman yung lipat niyan. So yun, ganun mga idol ang paggamit nitong high pressure spray gun. So ito yung simple, ito yung pindutan. Nasa iyo kung anong gusto mong bigay, kung itutudo mo o kunti lang. Doon sa mga beginners, bago tayo magsimula, konting paalaalan. Habang nag-i-spray kayo, lagi niyong hawak to, no? Para hindi siya sumaya din dyan sa surface nitong At saka, bago nyo siya hihilahin yung hose, kailangan titingnan nyo muna kung nasaan yung hose, no? Baka mamaya paghila nyo, masabitan yung kung saan kayo kumukuha ng pintura, so matapon yung
pinturang ginagamit mo. Nangyari na kasi sa akin yung pinapaalala ko sa inyo. At ang isa pa, mas maganda nakalog stick kayo, no? At ang isa, ito, pag mawawala yung face mask at kung maaari, magsundero tayo para yung chemical na lumilipad, yung powder, pag mapunta sa ulo natin, dahil pwedeng makontaminate yung ulo natin, mauwi kayo sa pagka-kalbo. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. At mukhang uulan eh. Baka maunahan tayo. Kaya babanatan ko na to. Bawal na yung mga abala. Tuloy-tuloy na tayo. Hanggang matapos natin yan bago man lang umulan. Ayan na yung resulta. Ayan. First coating pa lang yan. Siguro gagawin natin yan mga hanggang 3. Yan. So yan, takip yan ng cabinet mga idol. Pero bakal nga yan. Ito tubular to eh, 1x2. Tapos ito number 14 yan. Ito pinaka number 14 na GI plain sheet. Kaya medyo mabigat siya. Ayan. Pero muna tayo dyan, epoxy primer yung ilalim yan. At bago natin ginawa yung epoxy primer, ginamitan muna natin ng Turco rust converter para yung galvanize niya matanggal yung ibabaw para maganda ang kapit ng epoxy primer. Ganun lang yung proseso sa bakal. Pero pagkatapos ninyong gamitan ng rust converter, kailangan ninyo siyang sabunin para mawala yung chemical. Tapos pag natuyo yun, medyo sanding lang yung mga 280 para magasgas lamang yung ibabaw nung pinaka-metal. So saka mo ngayon i-apply itong epoxy primer. So ganun mga idol, sana nakatulong tayo. Ayan, ito na yung last na coating natin. Pang 3 na to, kaya medyo okay na. Yan, at mabuti naman na ihabol natin kahit na nagbabanta yung ulan, pero naunahan natin siya. So ito, salamat, nakatapos din. Ayan na mga idol, natapos na natin satin finish yan. Nasa pagitan niya ng matte at saka ng glossy. Hindi flat, hindi glossy. Nasa pagitan nga ng matte at saka ng glossy. Satin finish. Ayan, at naikabit na rin natin yung frame. Kaya lang naka epoxy primer pa lang yan. So pipinturahan pa natin yan ng itim ngayon din para maihabol na natin. Ayan mga idol, ang bilis lang napinturahan na natin agad. Ganyan kabilis basta spray. Ayan, proceed na tayo sa pagkakabit na noong cover. Ayan na, naikabit na natin yung cover. Ayan na. Parang hindi bakal ayan na, finish na, naikabit na natin Kala mo pag tinignan mo parang hindi bakal. So hihintayin na lang natin yung handle niyan para makumpleto na siya. Pero next time na yon, medyo matagal pa order pa raw eh. Ayan po mga idol, natapos na natin yung ating cabinet. Sana po ay may napulot kayong idea sa ating ginawang cabinet na yan galing sa tubular po. Salamat ng marami at hindi ninyo kami iniiwan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at ngayon lang dinaanan ng video na to, mag-subscribe po kayo mga idol. Marami po kayo matututunan dito sa aming mga ginagawang pagre-repair ng bahay o renovation. So salamat po at matanaw po tayo ng malaking utang na loob sa inyo. Ito po muli ang inyong Alwagi. Salamat po sa inyong panonood at laging sumasaludo sa inyo. Tandaan po natin sa Alwagi walang maliit na trabaho, laging una po ay serbisyo. Salamat po.